Hello guys! So ayan, another day, another vlog na naman po tayo. And ayan, balikan po natin ulit yung aking isa sa mga naging content sa aking YouTube channel. And samahan nyo ako guys na balikan muli natin yung naging buhay ni Dr. Jose Rizal dito sa may Madrid, Spain. Minsa'y natuwa ang may ka, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malas lang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa tulong ng bahaghari. Kaya 1,000 kulay ng aking kumagawa. Piliin mo pinapipina. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa may Madrid Center na which is Calle Alcalá. So dito tayo sa may yung Hermes na Four Seasons Hotel, and then dito sa may kabilang side yung Real Academia de Bellas Artes. So dito tayo nag-start na mag-vlog, napuntahan itong isa sa mga naging eskwelahan ni Dr. Jose Rizal. So isa-isahin nating puntahan yung mga naging bahay, mga naging dorm or mga tinirhan ni Dr. Jose Rizal dito sa Madrid, and yung mga school na kung saan nag-aral siya at naging involved siya sa kasaysayan sa Madrid. So ayan, samahan nyo ko guys, tara! Real Academia. Ayan, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. So ito guys, lugar na to, malapit siya sa tapat siya mismo ng Hermes or yung Four Seasons Hotel. Dito tayo sa may ayan, kasi medyo against the light pagka tatapat ng araw. So dito sa lugar na to guys, nag-aral si Rizal ng aside sa mga sa medicine, nag-aral siya sa pagpipinta, sa sculpture, ayan, sa fine arts, mga ganon, sa mga arts. So dito siya nag-aral, and dito sa lugar din na to na yun nga, ginanap yung exposition na sinalihan ni Juan Luna tsaka ni Felix Resurrection Hidalgo. Ipinanalo nila na yung kay Juan Luna na parang parang nanalo siya ng grand prize or parang first yata, ganon, dun sa ginawa niyang painting na Spoliarium. So alam naman natin na napaka famous ng ng painting na yon. And then si Felix Resurrection Hidalgo, yung Las Mujeres, Las Virgenes yata, inanalo niya ng parang silver award, so pangatlo yata, ganon. Getting deep now, follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby,
nandito tayo ngayon sa May Gran Via. So, ayan. Si Dr. Jose Rizal ay 21 years old siya. Nung pagpunta, pinadala siya ng kapatid niyang si Pasiano dito sa Europa, dito sa Spain, para mag-aral ng medisina. So, ayun na nga guys, dahil nga sa medyo kulang yung budget ni Dr. Jose Rizal or yung allowance niya, dahil pinapadala lang sa kanya is tawag dito, 50 pesos that time. So, medyo mataas na rin yung value ng pera nun. Kaya lang kasi hindi nagkakasya kay Dr. Jose Rizal dahil nag-aaral nga siya, diba? And kaya naging reason, nagpalipat-lipat siya ng piso ng apartment dito sa Madrid. So, aalamin natin yung ilan sa mga napag-alaman ko na tinirhan niya. And then, yung ilan sa mga tinatambayan niya and sa mga pinupuntahan niya. So, kung saan niya sinulat yung Noli Me Tangere, kung saan na-publish yung Last Solidaridad, ganyan. So, meron na akong vlog regarding kay Jose Rizal. Kaya lang, medyo nung time na yon hindi kasi masyadong klaro or hindi pa ako ganun sa pagbablog. Kasi baguhan lang ako that time. So, ngayon syempre, mas ko siya, mas sinerch ko, mas pinag-aralan ko yung mga bagay-bagay regarding kay Dr. Jose Rizal. Para hindi naman ako mapahiya sa inyo, diba? So, ayan, meron nga akong mga list dito kung saan yung mga lugar na tinirhan ni Dr. Jose Rizal. So, ito na nga guys, hindi ito ang pinakaunang tinirhan ni Dr. Jose Rizal, pero since nandito tayo sa May Gran Via, dito na tayo magsisimula. So, ayan guys, dito siya nag-stay nung mga September 11, 1883. So, ito, ang bayad niya dito is 4 pesetas a day. So, yung pesetas, yun yung currency noon dito sa Espanya, hindi pa euros. Pero kalaunan ay lumipat din siya at nakipag-board sa ibang mga Pilipinos dahil nga hindi niya nakayanan yung bayad ng renta dito. Alam niyo ba na dito sa kalye na to, madalas na naglalakad si Dr. Jose. Kasama niya yung kanyang mga kaibigan. Tulad nating mga Pilipino, alam niyo din ba na si Rizal ay tumaya din ng loto? Yung loteriya kung tawagin dito sa Madrid, dito sa Spain. So, ayun, hindi rin siya naiiba sa atin na syempre nagbabakasakali din siya. Siguro dahil nga sa hirap ng buhay na naranasan niya dito sa Europa. At handami niyang mga pinagdaanan, nagpalipat-lipat nga siya ng mga apartments, ganyan. Talagang pinuruso niya yung kanyang pag-aaral. At ang main reason naman niya talaga dito sa Europa, yung sa pagpunta niya, para mag-aral. Para makamit din niya yung kanyang minimithi o ipinaglalaban para sa ating bansa. Kasi alam naman natin that Rizal had a higher purpose in life. That is why he became a model for his countrymen. And now, we were approaching at Calle Manuel Fernandez y Gonzalez, wherein we will find out where was Dr. Jose Rizal's favorite tambayan here in Madrid. So here it is. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let. So, ayan, nandito tayo sa Viva Madrid, isa sa mga pinaka-matanda or oldest taberna or bar dito sa Madrid. Ayan, kasi kung maano natin, Rizal was an immigrant, so syempre, at saka sa mga kaibigan niya na namimiss nila yung pamilya nila, namimiss ang Pilipinas. So, meron times na dito sila nagmi-meet madalas dito sa restaurante na to para magkaroon ng, alam mo yun, parang sa atin, yung mga meet up natin, di ba?
collaboration, ganyan. So sila din nung panahon nila dito sila nakikita-kita para alam mo yon, para mag-unwind ganon. So dito sa loob na to nag-aano sila ng mga kopa, ng mga red wine, ganyan, kasama yung mga barkada niya or mga kaibigan niya. And meron pa nga nasabi na sometimes may mga kasama din daw mga babae si Dr. Jose Rizal dito sa ano na to, sa bar na to, sa taberna na to. So ayun guys, hindi pa natin siya mapasok kasi sarado pa siya dahil maaga pa. So I think mga 12 ano to nagbubukas, 12 noon. Ayan. So kasi maaga pa dito. Ay, si ate. Thank you, ate, ha. Oo. Sa taas siya. Saan ba laging pumaano si Rizal? Hindi ba dito? No, dito sa taas. Sa side na yun. Saan siya? Tumata. Diyan sa side na yan. Diyan pala sa side na yan. Wow. So, ayan guys, dito pala siya umuupo. Kasama yung mga kaibigan niya. Dito sila. Diba? Napaka-historical ng taberna na to. Ayan. Hanggang dito lang siya, no? Yung ano na to. Ang bango. Dito si Jose Rizal, umuupo. Ayan guys. Sabi ni Gretchen po, gusto niya umupo dito para mahawaan daw ng pagka-genius ni Dr. Jose Rizal. Gawin ko nga. Para maging genius din ako. So, ayan guys, nandito na ako sa loob ng Viva Madrid. Ayan, salamat kay ate, pinapasok niya ako kasi ayan, ibablog ko kung saan talaga mismo umuupo si Dr. Jose Rizal. And dito ayan, dito mismo, paupo lang ako saglit para lang ma-feel ko yung ni Dr. Jose Rizal. So, ayan, dito po siya umuupo guys. Ayan, di ba? Sarap naman ang feeling. So, marami din daw mga Pilipinos dito na nagpupunta, mga turista na binlog nga tong Viva Madrid. So, ayan, na-experience ko na and thank you so much kay ate. Ayan, balik na natin siya. So, mga alauna pa ito nagbubukas. Ayan, napakaganda talaga, grabe. Ayan. Diba? Ayan. Ayan sa lugar na yan. Picture tayo. Ayan. Ayan, thank you talaga ate. Okay, Pinapasok niya. May Pilipina pala na nag-work dito. Dalawa lang kami. Bago ka dito ate? Kasi nung 2017, pumunta na ako dito. Kaya lang, wala pa. O, hindi kita nakita. Manisang taon pa lang ako. Ay, ayan. Shoutout sa'yo ate. Anong name mo? Raquel po. Ayan, thank you. Okay Kaya sa lang. mga pupunta dito mga Pilipino, guys, ayan. Hanapin nyo siya, napakabait. Ayan. Sarado pa siya pero na ako. So ayan guys. Ang bango, grabe. So ayan, nalabas na ako, na-experience ko na ulit sa loob. Thank you. Salamat. So, numero 8. So eto guys, yung isa sa mga tinirhan ni Dr. Jose Rizal, na which is kaya siguro siya laging nasa Viva Madrid, nangupahan siya or nag-rent siya dito sa, eto yon. Diyan. So sa siya, sa 3rd floor, ayun, sa pinakataas siya, 3rd floor, Puerta 4. So, hindi kasi tayo makakapasok na sa loob. Ayan lang.
So, tumira din siya dyan. Number 8. So, very close lang siya sa Viva Madrid. Kaya pala, kasi dito siya tumira. Isa sa mga tinirhan ni Dr. Jose Rizal. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. So, ayun guys, nandito na nga tayo sa ayan, Grand Hotel Ingles. Dr. Jose Rizal delivered his famous speech on June 25, 1884. So, kasi ito guys, 1886 na siya kasi nga, dati hindi naman Grand Hotel Ingles ang pangalan nito. Kaya lang, inano na siya, ginawa na siyang, ayan, Grand Hotel Ingles noong 1886. Pero noong 1884, noong June 25, ayan, dito nag-speech si Dr. Jose Rizal to honor Juan Luna and Felix Hidalgo for winning first and third prize Madrid Exposition, yung kanilang famous na expoliario, Las Virgenes Cristianas. So guys, ang dami mga turistang nag-check-in dito sa hotel na to kasi nga very famous and very accessible tong hotel na to dito sa Madrid Center kasi nga diba, nasa sentro na siya. So ayan, isang spot na naman dito sa may center na kung saan naging bahagi si Dr. Jose Rizal at yung ilan nating mga bayani. So, dito sa lugar na ito. Ayan lang ang ano no, ayan lang siya. Parang 1, 2, 3, 3 palapag lang siya no. Yung Grand Hotel. Doon. Tayo ngayon sa Calle de Ventura de Vega. Ayan na siya. Buenos días. Perdonad. So, numero Vega. 15. 15 po. Ito. Main floor. Dito lang siya sa main floor. Ngayon sa may Calle Ventura de la Vega, which is isa sa mga tinirhan ni Dr. Jose Rizal dito sa portal na to. Ayan, sa gate na to. Main floor. So dito lang siya. Pagpasok mo, hindi lang natin alam kung anong pintuan siya. So main floor daw siya. So ayan. Imagine. Dito tumira ang ating national hero. Actually, kakalapit lang yung mga kung saan siya tumira.
Kasi di ba yung isa dun kanina, sa kabilang kalye lang siya. So kasi nga, syempre sa kakulangan nga ng budget ni Dr. Jose Rizal, kinailangan niya magpalipat-lipat kung saan siya makakita siguro ng mura. Dahil nga naman, sino nga ba naman yung nag-aaral ka ng medicine, di ba? Tapos ang papadala lang sa'yo is 50 pesos. So, kaya nga dumating din sa point na pinadalan siya ng ate niyang si Saturnina ng, hindi ko alam kung diamond ring yun, na parang bonable, yung nasasangla, para pandagdag o pantustos sa kanyang pag-aaral. Kasi nga si Dr. Jose Rizal, masipag siyang mag-aral. Ang purpose niya talaga, ang main purpose niya ng pagpunta dito sa Europe is para mag-aral ng medisina. And then syempre si Dr. Jose Rizal, marami yung mga extracurricular activities ba. Marami siyang hilig. So hindi lang medicine ang kanyang inaral dito. So mula dito, puntahan natin yung pinakaunang apartment na tinirhan niya, na which is yung Calle de Dios Amor, and then yung Ateneo de Madrid kung saan siya nag-aral ng Ingles, and then punta tayo sa last spot na kung saan nag-aral siya ng medisina, na yun ang pinaka main purpose niya, kaya siya nagpunta dito sa Europe at pinadala ng kapatid niyang si Pasiano, na malaking contribution sa kanya para maging doktor. So ayun, samahan niyo ako guys, konti na lang. So tara! Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Dito tayo ngayon sa may Ateneo de Madrid. So, sarado siya ngayon kasi nga bakasyon. So, dito guys, nag-aral si Dr. Jose Rizal, ang ating batang Dr. Jose Rizal. And dito siya nag-aral ng Ingles at iba't ibang mga language like Alemanya, Pranses, ganon. So, ayan. Yeah. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Nandito na ako ngayon sa Calle Amor de Dios, which is eto yung unang tinirhan ni Dr. Jose Rizal nung nagpunta siya dito sa Madrid, Spain. Kasama niya yung kanyang kaibigan, si Vicente Gonzalez, na naging classmate niya sa Ateneo, which is an old friend of Dr. Jose Rizal. So, tumira siya dito from September 1882. Ayan. So, yan. Itong edificio na to, yung building na yan, hanggang doon sa May 15. So, hindi natin alam kasi kung anong floor siya tumira sa ano na to. And then, guys, dito sa lugar na to, syempre dito lang siya naglalakad. Ilang minuto lang mapunta dun sa Ateneo de Madrid, kung saan siya unang nag-aral. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down?
So, ayan guys. Ito na yung natin, last stop natin. Sa vlog natin nga, ayan. Kay Dr. Jose Rizal. So, ito yung kanyang monumento. Dito sa Madrid, Spain. So, ano siya, replica siya nung nandun sa Luneta. Parang ganyan na ganyan yung sa Luneta, guys. So, ayan. And then, dito sa kanyang right side, yung kanyang sinulat na, ayan, mi ultimo adios. Ayan. So, in Spanish, ayan. So, talagang handwritten po ni Dr. Jose Rizal yan. Then, escrito por Jose Rizal en la víspera de su fusilamiento acaecido el 30 de diciembre a la edad de 35 años en Manila, Pilipinas. So, ayan. And then, dito sa kanyang left side, so, tingnan muna natin ng bonggang-bongga yung si Dr. Jose Rizal, ang ating napaka-genius na bayani. Ikot natin siya. Ayan. So, hindi ko kilala kasi kung sino yung mga nasa niya. Ay, kung sino yung mga katabi niya dyan. Meron kaya pa dito sa likod. Ayan. Ang daming kalapad. Ayan. And then, dito nga sa kanyang left side, yung huling paalam. Tagalog version naman ito, guys. Kasi talaga ang original nito is Espanyol. So, yung ultimo adios yun. Ayan, no? Traduction, ibig sabihin tinranslate na sa Pilipino, sa Tagalog, itong itong tula or poem na Mi Ultimo Adios. Escrito por Jose Rizal. Ayan, yung kagaya rin ang binasa ko kanina. So, ayan siya. Ultimo Adios. Minsa'y natuwa ang